Nandito kami ngayon sa Ben's Blue Cafe. Subukan namin ang kanyang mga produkto at kung hindi nyo natatanong, si Ben ay nanalo ng first place sa coffee competition sa Manila. Sa unang tingin, ano to? Hole in a wall na coffee shop dito sa tabi ng kalsada. Pero cool na cool ang lugar, malamig, hindi mainit. Napaka-cozy. Yes. Yes. Fresh. Freshy. Ambay. Sa mga gusto na solo. Pwede rin dito. Sir Ben, maaari po ba ninyo ipakilala ang inyong sarili at ang istorya ng Ben's Bloom Cafe? Hello po. Welcome to Ben's Bloom's Cafe. Ako nga pala si Ben at siya si Easy. So, kami po yung owner ng Ben's Bloom Cafe. So, nag-start po yung cafe namin noong May 2021. So, almost 6 years, turning 6 or 7 years na kami. So, nag-start siya gawa ng hilig niya sa kape. During pandemic days kasi parang nag-experiment pa siya for coffee. And yung, normally, hindi naman siya yung sa machine talaga, yung manual muna, manual brewing, which is the pour over po. Ayun, dun siya nag-start. So, after nung higit na 1 year na akong naggagawa ng kape sa bahay. So, ang una kong customer is yung relatives ko. So, sila yung nag-push sa akin na ituloy mo na yung yung paggawa ng kape na magtayo ka ng coffee shop. So, yung coffee shop na to is namin sideline, kumbaga. So, meron kaming regular work na after ng work namin, diretso kami dito sa cafe. Ngayon, pero nung una, Friday to Sunday lang kami open. So, tuwing weekend. Yes. Yun. Tapos parang nagbago lang siya after siguro mga 2 to 3 years na kami kasi hinahanap na kami nila. Ano po ang naging inspirasyon nyo sa pagtatayo ng cafe? Ayun, siguro isa rin sa sinabi niya kanina na yung mga relatives niya kasi nasasarapan na sila sa ginagawa niya kape. Gumagawa na siya ng ingredients sa sarili niya eh. Gumagawa na, kung nakakatikim kayo ng coffee sa mga sikat na coffee shop, yung timpla nun, parang nakukuha na niya. Tapos na parang yung mga relatives niya, sabi ng mga relatives niya na, masarap ka lang gumawa ng kape, pwede na natin gawing coffee shop yun. Parang ganun, doon nag-start eh. Yun yung naging inspiration niya yung una. Tama ba? Pero nung pinaka sa akin na gumawa ng kape, bali nanonood ako sa FB ng video. So, nadala ako. Sabi ko, parang madaling gumawa ng kape. Ito, tanong ko, paano mo pinopromote yung cafe mo online, lalo na sa Facebook? Promote ng cafe namin sa Facebook. So, almost daily, nagpo-post kami ng product namin. Oo. So, and then, first step parang malaman ng mga customer namin na open kami kasi yun nga, kasi for the past 2-3 years, 3 days lang kami nag-open, Friday, Saturday, Sunday. So, ang ginawa kasi namin, nag-experiment kami kung ano yung pinakamagandang araw na hindi kami mag-open, parang ganun. So, yung way ng pag-promote din namin sa social media, which is everyday posting, which is yung posting namin kung kailan kami open, ganun siya. Actually, pwede pag-close namin. Okay. Sa tingin ninyo, gaano kahalaga ang social media sa paglago ng business mo, Ben? So, mahalaga po yung Facebook o social media para makita kami ng customers namin na operating kami, tapos yung mga new product namin nakikita nila, halimbawa may magustuhan sila, uy,
ano to, merong ganito sa kanila. Pwede nating i-try. Tapos, yun, nakikita ko ng viewers sa social media na Tsaka word of mouth. Kasi yung mga customer namin na, minsan nga first time customer lang namin pag nasarapan sila, nire-recommend kami. So, ganun yung nangyayari. Kaya tuloy-tuloy yung sa social media, Anong challenges na na-encounter ninyo sa pagmamanage ng business na to in terms of digital marketing? Nag-grab ba kayo? At kung hindi kayo nag-grab, bakit hindi kayo nag-grab? Bakit ibang trend ang ginagamit niyo sa pag-market ng business, hindi Grab? Hindi kayo nagiging independent yun. so, hindi po kami nag-push mag-enroll sa Grab. open ng Grab and other apps na like Food Panda. Dahil sa, yun ang rin po namin, schedule namin, hindi rin siya regular. Oo, Tapos, kasi namin lang din kami ng oras namin is saglit lang din. Then, meron din kasi kaming mga coffee shop owner na kakilala. Tapos parang medyo nagkakaroon sila ng problema regarding sa Grab app. So yun lang, parang hindi na parang na-discourage na kami. Parang umpisa pa lang din. Pala yung Reconciliation of May accounts. mga issue siya na hindi na... Remittances. Yes, oo. Yeah, remittances net po. Tama po. Unang kita ko pa lang, napaka-cozy na siya, aesthetic ang datingan. Yung talagang mag-enjoy ka na at mag-solo uminom ng mag-isa dito. Then, in-order ko naman ang flavor na strawberry frap. Nagustuhan ko siya kasi dahil meron siyang fresh strawberry jam. Doon pa lang panalo na. Well, for me naman, maganda dito kasi yun yung sobrang ganda ng ambience, sobrang presko. So, pwede ka dito aral-aral, magmuni-muni ba kung mag-isa ka, tapos mag-order ka ng menu nila. At eto, hindi ako coffee lover pero this caramel macchiato, okay siya. Sulit na compare sa Starbucks na caramel macchiato. Bakit ko pwede kami dalawa dati, Marian? Sama sa Pwede naman. Pwede yun. Yummy. Sarap, suave, hindi matamis. Tama lang.